Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Hello guys! Welcome back again to my channel! Ito guys, meron tayo ditong sisilipin at susuriin isang application. Ang pangalan nito ay Vivid Zoo. Ang kanilang website is www.vividzoo.com. Ang tanong ng ating mga kaibigan, scam ba talaga ang Vivid Zoo? So malalaman natin yan at maintindihan natin kung scam ba talaga itong Vivid Zoo. Pero bago tayo mag-start, baka naman di ko pa kayo friend sa YouTube, please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung meron akong bagong video. And also share and like sa mga mahilig sa online. At sa mga nandyan na gustong magsuri, pwede rin mag-register, magsuri. Maganda nga yan, marami nagsusuri sa sari-saring application na lumalabas sa ating internet world. Again, dito commercial, dito promotion. Para sa Vivid Zoo, sadya lamang sinusuri natin ang sari-saring application na lumalabas minuminuto sa ating internet world. Kaya, let's go na! So ayan, ulitin ko ang tanong ng ating mga kaibigan, scam ba talaga ang Vivid Zoo? So malalaman natin sa kabuuan ng video na to kung scam ba ang Vivid Zoo. So puntahan natin ang kanilang website. So once na kinilik niyo yung link, ito po yung makikita nyo. Ang kanilang website ay www.vividzoo.com. At pero silang sinasabi ditong tao, si Steve McElvore, sabi, ito raw CEO ng World Animal Protection, said, "When I reflect on the ecological environment of the earth and the relationship with the animals and people we live here together, I feel that protecting animals and being with them is very important to share the earth. A country's attitude toward animals reflect moral height of a country, and animal protection has gradually become an international language." So yan po yung makikita nating panunulat dito. At meron pa silang sinasabi dito. Ang sabi dito, Thomas Brady, a friend of CEO Steve McElvore, founded Digital Zoo in 2018 to promote animal protection action and was founded by World Animal Protection for $3 billion. And in 2022, it will launch the Vivid Zoo application on the internet in conjunction with zoos around the world, making a great contribution to the promotion of animal protection. So 2020 pa pala ito na-launch itong Vivid Zoo application sa internet. At sabi dito, the Vivid Zoo application is to help zoos around the world to raise animals on the app so as to participate in the promotion of animal protection in order to thank users for their support and distribute income to users from the zoos operating income and the sponsorship band of the World Animal Protection Association. It will achieve the greatest effect promoting animal protection, which is also the biggest original intention of Vivid Zoo. So yun pala ang intention ng Vivid Zoo. At meron pa dito mga ibang panunulat. Sabi dito, in the past 3 years, Vivid Zoo has grown to tens of millions of users in 14 countries, including United States, United Kingdom, France, Switzerland, China, and more than 10 million people have become animal protection ambassadors. So napakarami na pala ng kasali dito sa Vivid Zoo ayon sa kanilang dokumento. At nasa 14 countries na ito. Sabi dito, founded in 2018, Digital Zoo is headquartered in Washington, D.C., USA, Yarmouth Harbor, Capay, COD, Massachusetts. The main work of its subsidiary Vivid Zoo is to promote animal protection activities on the internet and offline. Currently, there are more than 10,000 online and offline promotion managers around the world. So napakarami na. So ito pa, may mga panunulat pa rito.
In June this year, Thomas Brady, president of Digital Zoo, announced that Vivid Zoo had officially settled in the Philippines. So, nakarating pala itong Vivid Zoo sa Pilipinas. Sabi nila, nung June this year, so 2023 yan, and officially launched the Vivid Zoo app on its Google Play Store, making effort to promote animal protection. It is the goal of Vivid Zoo to make every Filipino an ambassador for animal protection. Welcome to join. So, yun po yung mga panunulat nila dito na sinasabi nila ng June 2023 na launch ang Vivid Zoo sa Pilipinas. Pero before the Pilipinas, meron na po daw Vivid Zoo noong 2018 pa. So, yan po yung istorya ng Vivid Zoo. Nakalagay dito, register now. So, sa pagre-register, click lang itong register. Sa pag-register, simple lang naman. Talagay lang cellphone number dito, tapos password lang. Ganun lang naman kailangan dito. Lagay natin. So, ayan, ganyan lang. Tapos, click lang itong next step. Yan, makaka-receive tayo ng verification code. Pag na-receive natin, ilalagay natin dito yung verification code. Yan, tapos click lang itong create account. So, ayan guys, after natin mag-sign up, makikita natin yung iba't ibang hayop sa application na to. At dito ay merong about us. Yung about us yan, pag kinilik nyo, mababasa nyo ulit ang binasa ko kanina. At yung company profile, nabasa na po natin kanina. At dito meron silang future of the company. So, tingnan natin itong future of the company. Sabi dito, if it's should to be in the Philippines in June 2023. So, nangyayari po, dahil sa atin ang Vivid Zoo. Sabi, it's expected that 2,000 plus animal protection ambassadors will be recruited in the Philippines from 2023 to 2024 with 1 million plus user member, and that animal protection ambassador will join company benefits. So, kung dito makikita natin yung kanilang future plans or vision, lumalabas dito para silang pang long term. At sabi pa ito, is expected to reach 10,000 plus animal protection ambassador and 5 million plus user members in the Philippines by 2024 to 2025. And to have outreach sites in every city so that more people can join the animal protection movement and enjoy the revenue generated by Vivid Zoo. So, ito pala yung kanilang goal, okay, of vision na umabot po ito ng 2025. Kung magkakatotoo ito, maganda ito. So, ito yung kanilang future plan. Yan. So, meron silang mga video dito na pwede natin panoorin. Yan, about wildlife. Yan. Let's talk. Yan, meron mga video dito na pwede nating panoorin. Ngayon, punta na natin yung kanilang mga investment dito. Click natin tong home. Yan, sabi dito, World Animal Protection Sponsorship Grant. So, napakarami nito. Titignan natin, 1, 2, so 999 million pala ito. Pero ang nagka-grant nila, ito pa lang, 767 plus million. So, napakarami pang space. So, meron sila dito mga limited edition product. Sa ganitong koala, nakakalaga dito ng 500 pesos. Ang cycle daw dito ay 5 days. Nakikita daw tayo ng 700 pesos. At ito mag-e-end 79 tutuldok 15, tutuldok 17. Meron din sila dito mga pulang panda. Cycle niya, 5 days din. 300 ang presyo. Total revenue na ay 405. Mag-e-end daw yung 78, 45. So, dalawa lang itong kanilang limited edition. Isang worth 300 at saka isang worth 500 pesos. Itong mga nasa baba, ito yung mga regular product nila. Kagaya itong una, itong 315. Good dito for 10 days in a cycle. So, 3% to ang daily revenue niyan. So, ang expected revenue na ay 94.50. So, ibig sabihin, in 10 days, kikita tayo ng 10 days, kikita tayo ng 94.50 at babalik pa yung ating puhunan. May walrus, ang halaga ay 600. Ang revenue daw nito ay 180 in 10 days, pero babalik din ang puhunan. Pag 1,000 naman daw ay, ang revenue daw ay 450. 15 days na yan. Medyo matagal-tagal na. Pero babalik din ang puhunan. Pag snow leopard, 2,000. Ang expected revenue ay 1,600. Yan. Babalik din ang puhunan. Pag 3,000,
3,000 din na ang revenue in 25 days. So dito makikita natin, habang lumalaki yung ating pinupuhunan, mas malaki yung kanyang revenue. Pero mas matagal yung kanyang cycle. So sa una, after natin mag-sign up, nagbibigay po sila ng isang product. Ang pangalan ay Tarsier. Yan. Ang gain daw nito ay 2,187. Pero wala naman itong presyo. Okay? Ang amount nito ay 0. At kikita yan. Makikita nyo para mapag-aralan lang po. Yan. Para makapag-invest, kailangan muna natin mag-recharge. Click nyo itong recharge. Mas pili tayo ng payment channel. So, sa payment channel, merong PEPay, UPPay, GCPay, GC Payout, WowPay. So, iba-iba po yan. Pag PEPay, yan. Pili tayo ng PEPay. Tapos, lagay tayo dito ng amount. Pwede mamili. About 8,000. Tapos, start recharging. Confirm. Yan. GCash po. Lagyan nyo po yung GCash number natin dito. Tapos, click po natin ang next. Pag naman po UPPay, click na itong UPPay. Lagay po dito yung amount. Tapos start to charging. Go now. Yan. Maya naman po yung pangalawa. Maglagay tayo ng number ng Maya natin dito. Tsaka yung ating password. Tapos magta-transfer po tayo ng fund. Pag naka-transfer na, nag-reflect na sa ating account, yun, pwede na tayong mag-invest. So ito yung mga na-withdraw natin dito sa Vivid Zoo. Yan. Marami-rami na rin po. At ngayon ay mag-withdraw pa tayo. So ngayon meron tayo 1,334 na pwede nating withdrawin. Click natin itong withdrawal. Pili tayo ng wallet. So sa wallet, pwede tayong mamili via Maya or GCash. So depende po sa inyo kung saan kayo convenient. Ako Maya. Ang minimum withdrawal dito ay 110. So lagyan natin itong 1334. Tapos lagay tayo ng ating name dito. So ayan po yung ating withdraw. 1334. So magkakaroon pa ng bawas yan, 9%. So under audit pa po siya. So hindi natin alam kung kailan darating yan. Pero usually, di umaabot ng 24 hours. So ayan guys, nakita natin itong Vivid Zoo. Yung kanilang company, information about sa company nila, kung paano mag-invest, paano mag-withdraw, at nakita nyo yung mga na-withdraw ko dito. Kayo na po ang mag-decide. Sa palagay nyo, ano kaya? Scam ba talaga itong Vivid Zoo? So ayon sa inyong mga nakita, kayo po ang magsasabi niyan kung scam ba talaga itong Vivid Zoo. Bye-bye! Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!